guys, for today's video, ako po ay magluluto ng chop suey. At ito po yung mga ingredients. Chicken, shrimp, cabbage, cauliflower, broccoli, carrots, potato, chayote or sayote sa Tagalog, green peas or Baguio beans. Same lang po sila. Mushrooms na optional lang po. Kayo na po bahala kung buo ba or hiwa or yung slice na. Kasi yung pinili ko yung slice na. At yung panghuli ay ang baby corn or young corn. At meron pang iba. At yan po ang mushroom guys na aking nabili. Yung slice na siya. At kayo na rin bahalang magpili kung anong klaseng corn ang gusto niyo. Meron cut. Pero yan po kasi ang nakita ko agad kasi nagmamadali na rin ako. Kaya ako or napili kung binabili. At ito po yung additional na ingredients. Garlic, onion, bell pepper, chicken, cubes, Wow! oyster sauce, black pepper na grind, salt, basil leaves. Pero optional lang siya guys yung basil leaves. Pwede rin nyo kailangan lagyan. Cooking oil at olive oil. At may ibang ingredients pa dyan guys na hindi ko nalagay. Dapat lagyan dapat siya ng cornstarch kaso lang pasensya na po, hindi ko po siya na bili o nakalimutan ko na. Kaya malayo din po yung market at wala nang time para bumili. Kaya yan lang po, may own version na lang po ako na pagluto ko sa chop suey na yan, may own version na recipe. So, pwede din siyang lagyan ng cornstarch kung gusto. Kasi yun po talaga dapat. At, pwede din siya corn flour. Yun ang nakita ko sa ibang vlogger. So, yan lang po guys ang aking mga inihandang ingredients para makapagsimula akong magluto ng chop suey. Yan po yung corn. Inopen ko na po yung can at prepared ko na. Hiniwa ko na lahat. Lilit-lilit. Yan, ganun lang po. At isang malaking shrimp. Kasi nag-separate ako ng shrimp. Nagluto kami ng maraming shrimp. Nag-set aside ako ng isa para maihalo ko dyan sa chop suey. At pwede naman siyang liit-liitan upang dumami. Kayo na po ang bahalang dumiskarte kung anong klaseng paano nyo iluluto yung sarili nyong recipe. At yan po guys, simulan ko na po painitin ang kalan at nilagyan ko na ng cooking oil at olive oil. Yan po ang olive oil namin guys. At galing po yan sa Israel na binili ng sister ko kasi doon siya nag-work. Kaya at least nakatikim kami niyan. Ganyan pala ang olive oil kasi ang mahal naman ng olive oil, diba? At yan po yung ilagay ko guys. Una, garlic, then onion. Dalawang klaseng onion po yung nalagay ko dyan kasi dapat yung malaking onion lang yung ilagay ko kasi lang mas gusto ko rin yung maliit kasi mas para mas additional, mas masarap ba yung lasa, mas maging masarap at pangpatanggal din siya ng lasa kasi may ano tayo may manok tayo dyan, diba? Mas maganda talaga kung kumpleto yung recipes. At ito naman yung additional na ingredients ko guys, bell pepper. Hindi ko napakita sa unang
pag-video ko kasi nakalimutan sa sobrang daming iniisip na ingredients at sa paano i-prepared ko ang pagluto at yan din ang isang nakalimutan ko, ang chicken cubes. Buti na lang, ayan po yung naalala ko at yan na po lahat. Yung mga ingredients na dapat kong ihalo sa recipe ng katsu. At yan po guys, sunod naman, nilagay ko na ang chicken. Yan. At siguraduhin lang or see to it na maluto talaga siya. Kapag luto na siya, kita naging golden brown, hinalo ko na lahat yung mga matitigas konti na matitigas na, yung mas matigas na vegetable. Gaya ng carrots, sayote, at patatas o potato. Kasi sila man yung sa lahat ng mga gulay na nandyan, yan po ang mas matigas. Sila po yung mas matigas. Kaya sila yung unang ilagay ko dyan upang mas natin, estimate yung pagkaluto niya. Hindi siya hindi siya magiging hilaw at the same time hindi din siya maging overcook. At ayan po guys, nilagay ko na rin po yung shrimp. Buti na lang, naalala ko dyan kasi matigas naman yung gulay. Hinalo ko na rin yung shrimp kasi hindi ko siya pinagsabay sa chicken kasi mas madali lang kasi maluto ang shrimp. At saka may oil pa naman siya. At tingnan nyo guys, naging orange agad ang shrimp. Dapat yan siya, diba? Gray. Naging orange agad kasi mabilis lang siya magluto. At yan, hinalo ko na rin yung green beans o wagyu beans o bagyo beans ang tawag dyan sa lugar namin. I'm not sure kung sa ibang lugar bagyo beans din siya. Kasi ang nakikita ko sa ibang vlogger, green beans. Kaya ayan, green beans na lang ang nilagay ko dyan. At yan po guys, nilagay ko na rin ang mushroom. Kasi bago ko siya lagyan ng tubig, dapat igisa ko ang mushroom. Magisa ko rin siya. At hindi ko agad siya nilagay kasi hindi ako sure kung baka ba siya, ma-overcook kasi malambot na siya. Parang medyo may luto na siya konti. Ayan, parang na siya. Parang malambot na kasi siya daan. Kaya hindi naman siya kailangan i-over yung sobrang itagal sa ipainit o iluto. At yan na po, ihalo ko na po ang broccoli at cauliflower. Kasi yan sila guys, kahit sabihin natin na matigas, mas malambot pa rin yan sila. Kasi may siya sa dulo, yung green, yung parang dahon na siya, diba? Malambot na siya dun sa dulo. Yung sa hindi siya ganun ka tigas. Hindi gaya ng yung mga sayote, matigas-tigas pa siya. Wow! At yan po ang isa sa pinakamalambot din. Pero lutuin pa rin siya kasi hindi naman siya ganun sobrang talaga yung over talaga yung cook pa. At least kailangan din siyang initin kasi malambot na rin yan siya guys. Yung binili ko na yan siya sa lab, pero mas maganda na mainit siya. At dahil mahaba yung nabili ko sa pagmamadali na rin na sa grocery na makauwi, yan po guys, kung gusto nyo i-cut na lang, kung hindi kayo satisfied sa sobrang haba, ay ayan, pinat ko na lang din dyan kasi may mga kasama ka sa kaming bata. I'm sure na magugustuhan yan nila kasi mahilig din yung mga bata ng mga
Yung bata namin na gulay, ewan ko, depende sa bata guys, kasi may ibang bata hindi din mahilig sa gulay. Pero yung mga kasama namin sa bahay, mahilig sila ng gulay or vegetables. At yan, nagdagan ko na rin siya ng tubig upang magkaroon ng sauce. At tinimplahan ko siya ng chicken cubes para manuot yung niya, sarap. At magkaroon siya ng masarap na additional na lasa. Wow! Kasi may chicken na siya. At dadagdagan mo pa ng chicken cubes, mas lalong mag-absorb yung niya, yung lasa, diba? At habang kumukulo siya guys, hinalo ko na rin yung cabbage. Wow! Yung cabbage, parang lang siya, madali lang din yan siya maluto kasi malambot ang dahon lang kasi siya. Kaya yan, hindi ko siya agad nilagay. Parang malapit na siya sa panghuli-huli na yan. Nilalagay ko. At ngayon, tinimplahan ko na naman ng additional na oyster sauce upang mas lalong manuot yung lasa. At nilagay ko na rin yung bell pepper. I think yan ang pinakahuling gulay na nahalo ko dyan guys. Kasi ang bell pepper guys, pag matagal kasi yan sa dyan, sa pag makapakuluan ng maangang siya na may mga bata sa at yun po guys yung seasoning, additional seasoning yung sprinkle ko pang maging siya mas katakam-takam na talaga. At nilagyan ko na rin ng asin para see to it na may na siya. At yan po yung basil leaf guys, additional na parang amoy din sa, or aside sa lasa, maamoy mo yung aroma niya, yung aroma ng niluto mo na chop suey, maamoy mo talaga dahil dyan sa basil leaves. At ma-feel mo rin na katakam-takam ang yung luto, diba? Tingnan nyo guys, minix ko na po siya ng mabuti. Mix well. Then, ayan po, painitin po siya ng mabuti. At sa ngayon, ilalagay ko na rin po siya sa bowl or serving bowl or plate. Transparent na bowl. Lagay ko na po siya dyan upang dyan na rin po kami kukuha kapag kami ay kakain sa dinner. Kasi nung oras na yan guys, niluto ko yan mga hapon. I think 3. Kasi pagkatapos ko niyan guys, may pupuntahan pa ako, susunduin na bata sa school. Kaya nagluto na ako kasi hindi birong magluto ng ganyan guys. Ang dami ng ihanda mo, di ba? Wow! So dapat prepared talaga tayo sa ating pagiging nanay. Ganyan talaga yan. Yan ang na-observe ko. Dapat early na lang magluto kapag ganyan klaseng putay ang lulutuin natin. At pagkatapos niyan guys, i-set sa mesa. Ilalagay ko yan siya doon sa namin, dining table. At ayan po guys, tatakpan ko na rin po siya upang hindi madapuan ng insekto. At mamayang gabi, pag uwi namin, makakain na rin kami ng maayos at malinis, diba? Kasi natakpan siya. At yan lang po. At sana'y magustuhan nyo ang video ito. Maraming salamat. Thank you for watching.